Up mga ka-lines, so ito palang papakita natin ngayon yung panibagong innovation sa ating burner. So with anti-splash yan. So ito yung makita nyo, may mga tabas-tabas. So medyo mahaba-habang panahon din yung ano na to. So dito ko testing sa buwis na to. Tapos ito yung ating finished product to. Yan. Ito lang pinanturahan ko kasi ito finish na to. So may gagawin din tayong ano ito, yung ibang innovation. So pinagpakita ko na yung iba dati. So hindi pa siya ganoon ka safe. So ito medyo mga 50% safe na to sa apaw. So ang problema lang dito ay matrabaho, tsaka magasto sa materialis. Gaganon na lang natin yan. Pag halimbawa nag-preheat na, papasok lang natin ganyan. Yan. So ganyan pa itsura niya. Ang lalabas na apoy dito ay merong apoy at meron ding papasok na hangin. So dito yung pinaka hingahan niya. Tapos yung trabaho naman nito ay ito yung sasalo dito sa apoy na galing sa loob na papatayasin niya. Tapos yung ilalim nito makita nyo may mga butas-butas. Kita ba? Yan, mga butas-butas na yan. Diyan po lulusot yung tubig. Pag halimbawa pumasok dito sa area na to ay dyan po lalabas yung tubig dito. Yung ganyan. No? So ito hindi pa tatapos tong base nya. At ito pwede pang sinama ko na to heavy duty, tsaka pwede pang saing, basta yung bang maliitan. Kaya medyo maliit yung base natin dito, tsaka malapit, no? Itatry natin siya sa engine oil kasi tinatry ko na rin to sa sa used cooking oil kasi yun ang marami-rami sa akin, kaya tinipid ko yung engine oil natin. Itatry na natin siya. Ito ulit ko pa dito sa heavy duty. Ang ano lang dito medyo maksaya siya sa oil pag ganitong may takip talaga, pero safety siya, bawi-bawi lang yan. Okay, testing na natin. Kahit pa ako ng mga ka-lines, hindi ko muna sabihin yung mga sukat nito kasi medyo nataasan pa ako dito. So gagawin ko rin ng step by step tutorial para makagawa yung kung sino yung makagawa ay gagawa. Dito rin sa butas dito, tsaka dito sa ating yan, yung anti-splash proof. So hindi na makikita na magiging doble na yung chamber niya. Ganyan po ang istura niya. Hindi pa to finish. Saka ko na lang yung to pag okay na siya. Pag okay na tong height nito, or bawasan pa ba or dagdagan. Kasi nakita ko niya yan kahit kayat. Yeah? Para lang po ito sa mga may gusto ng ganitong concept. Pwede ba ito? Ayan. Same lang po ito mga clients. So hindi tayo gumamit ito ng gasolina kasi mahirap na pag mga baguhan gagamit, baka magkasunog pa. Pwede na kayo gumamit ng gasolina pag halimbawa ma-master nyo na yung kalan. Pero pag baguhan pa kayo, huwag muna kayong gumamit. Pag use engine ang goal lang namin nyo, pwede kayo gumamit ng gas na hindi masyadong sa kaapoy. Okay? So shout out pala sa mga lahat ng umorder natin. So maging dalawa na yung natin, yung pinaka may heavy duty na walang takip. Kung sinong gusto, yung mga master na gumagamit noon, tsaka ito sa mga baguhan. So ayan po, binubuksan na natin yung ating blower. Hawiin lang natin ng konti dito. Tapos pag ganyan po, pwede na natin ilagay yung ating anti-splash proof. Ilagay na po natin to para sabay siyang uminit.
Dati kasi yung mga ibang design ko, paglagay ko pa lang umuusok-usok na. Ito, wala na siyang usok kahit hindi pa siya masyadong mainit doon sa isang chamber. Ito, hindi na umuusok kahit hindi pa mainit yan. Pero pag yan, kaya dapat nilagay na para sabay pag uminit. So ayan po, ang ano lang dito mga ka-lines, medyo matagal siya kasi yung bag preheat nito medyo matagal-tagal. Kasi pag kakaakyat ng gusto yung apoy, pag mainit na siya. Pero abutin siya ng mga 30 minutes preheat. Ayan po, makikita nyo yung sa side, medyo lumalabas-labas na siya kasi yan po yung unang umiinit. Yung butas-butas na side niya. Pero may naisip ako dyan magandang paraan na mas ano siya, mas malapit yung buga ng apoy sa puwit ng kaldero. Yan po. Kapag mga ganito po, yan po ang totoo niya, may mga kunting-kunting usok yan pag hindi pa siya masyadong mainit. May kunting-kunting usok siya lumalabas. Yan po, makikita nyo na unti-unti na siyang lalabas pag umiinit na siya. So yan po yung itsura ng apoy niya sa taas. Tapos dito sa gilid naman ay labasan na yun ng yung hingahan niya. Gilid. Maya na konti, magkakaroon na po yan. Hindi pa siya masyadong mainit. Ayan po, sasalangan na natin para yung apoy, mahangin kasi dito, kita nyo naman yung apoy para pawala-wala. So yan lang ang ganoon dito kasi yung apoy niya nadadala ng hangin. Palibasa ay pabanda lang kasi ito eh. So yung paikot nito ay kung magkaroon na lahat yan, ibig sabihin mainit na yan. Magpalit-palitan na po yung apoy niyan. Minsan meron, wala, meron, wala, ganun. No? Ayan po, makita nyo yung takuri. Punong-puno po yan. No? Ano natin yan. Kailangan na natin. Maganda itong takuri. Bumuluwak din ang gusto talaga. So, ayan po mga ka-lines. Ayan po yung apoy niya pag sa gilid. So maganda yung apoy niya pag may salang, hindi siya masyadong malikot. Kaya taasan natin ng konti para makita nyo yung trabaho ng nasa gilid. Ayan. So hindi pa naka-ano na yan, naka-low lang po yan. Maganda po yung ano niya. Mas maganda yung mas maliit yung sa gitna. Yan, ang ganda ng apoy niya. Dagdagan natin ang langis at matunti na lang. Yung ano niya, yung gilid, ayan o. So nalakas po yan pag halimbawa dinamihan natin ng supply. Kaso lang yung nasa ilalim lalampas-lampas na yan. So pag ganyan kalaki lang yung ating kaldero or ganyan, mga pambahay lang, tingnan natin mamaya pag umapaw talagang liliya ba siya. Ayan, sabi ko
nasa 50% pa lang tong ano. Hindi pa siya 100% na ano, na splash proof. So makita nyo na mga kalain, hindi siya nagbabaga. Yan na, hindi siya nagbabaga kasi makapal yung ating pipe. Mamaya buhusan natin kung talagang ano ba, liya ba siya. Tsaka ito, malakas yung vibrate niya kasi sayad na kasi yung air pipe niya kasi binaba ko ng gusto. Tataasan ko pa tong paa nito, lulugtungan. Kaya pag nilakasan ko, nagba-vibrate siya. Ayan mga clients, dinagdagan ko ng langis. So talagang napakalakas pala niya pag ano, dinagdagan mo langis. Pag siguro alam na ng iba yon, pag halimbawa malamig yung binigla mo ng malamig na langis to, dumidilaw talaga din ang ano, ang apoy. Pero pag uminit na yan, blue uli yan. So ayan po yung mga clients yung sa ilalim na yun, sinasabi ko. So pag ganito siyang operated na wala na siyang lalabas na mga usok pag sobrang init na niya. At makikita rin niya dyan na wala talaga siyang nagbabaga. Sa design na to, medyo okay na to para sa akin. Hindi siya nagbabaga talaga. Siguro baka hindi masyadong mainit kaya hindi nagbabaga. Hindi ko lang sure din. Ayan, okay naman siya. Maganda talaga ito yung mga pambahay na, yung mga hindi pa marunong mag-operate. Maganda to sa nila, bagay ito. Pero yung mga master na meron ng Calandis oil, kahit wala na to, kaya ang gagawin natin, meron ito, iba wala. Okay, so antayin na natin yung papaw. So yan po ay talagang minor lang yan. So ganyan nakalakas. Hindi ko lang may todo kasi maingay siya, nagbabibrate. At saka yung chamber natin umaalog na, gawa ng nakalapat kasi yung air pipe. So pinaka low po yan. So pwede na po sa mga heavy duty. So gaya po na sinasabi ko, ito po ay hindi ganun kabilis, ganun kainit dun sa rekta. Sa rekta na walang open siya, open yung bunganga. Ito ay ano, mas hindi siya masyadong mainit. So ang purpose natin dito ay papawin, pero kung reaching ng apoy niya, malayo din yung abot nito. Yan, malapit na kumulo. Yan po, kukulo na siya. Tingnan natin mabuti. Ay, sinasabi ko sa inyo na ano, hindi pa siya 100%. Pero hanggang ganun lang yung kulo niya. Panakarap. Diba? Bumabagsak yan sa ilalim. So safe na siya kahit papaano. Pero yung sunod natin gawin, gaya na sinabi ko, zero water na yun na makapasok. Ito.
Lagyan po natin ng tubig at nabawasan na. Sobrahan. Kaya tingnan po natin, bubuhusan natin sa taas para kunwari umapaw. Yan o, naligo ng kanyang chamber pero walang kariyak-riyak. Mas maganda sana yun, medyo pababa rin kasi yung puwit niyan kaya okay lang ano. Lumiliyab siya pero hindi ganoon yung talagang kung wala eh napakalaki. Yan o. Ganun lang talaga po. So medyo okay na to. Update ko na lang kayo sunod. Tuloy-tuloy po lang tulo ng tubig niyan. Kita naman siguro kayo pag medyo hindi pa malabo mata niyo. Ayan guys, bubuhusan natin ng tubig. Ayan, ganun lang.